Gumugol tayo kay Emily. Ito ang pamilya Richie at ito ang aking lumilipat na bangka. Pumunta kami sa Dubai kung saan bawat isa sa amin ay pumili ng gumagalaw na cafe. Kakain kami sa Guinness World Record Ferris wheel sa isang bangka na may grill sa gitna sa isang luxury train at magkakaroon ng afternoon tea sa isang bus. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Si Glenn ang mauuna. Magsimula na tayo! Ito ang susunod nating hintuan. Ito ay isang restaurant sa bus. Tara na. Andar ba ito? Oo, syempre. Sige, tara na. Sumakay kami sa bus at umakyat sa ikalawang palapag. Ang buong bus na ito ay para sa amin lang. Amin ang bus na ito at pwede naming kunin ang pinakamagandang upuan. Meron kaming pinakamagandang tanawin ng lungsod na ito. Ito lang ang nag-iisang tunay na gumagalaw na kafe sa buong lugar na ito. At meron tayo dito ng mga lugar para sa mga baso at tubig. Sinubukan kong magbuhos ng tubig sa baso at lahat ay gumagalaw. Natatakot akong may matapon. Kahit na kapag kinukuha mo ang baso, maaari mong matapon ang tubig. Kasi mo sa biyahe na siya ang tanawin ng lungsod, natatanging karanasan ng afternoon tea at tanawan ng mga iconic na palatandaan ng lungsod. Mukhang maganda. Meron akong isang problema. Ang araw napupunta sa mga mata ko. Oo, alam ko. Pero ang cool na meron tayong 300 at 60 tanawin. Pwede nating panoorin ang gilid na ito, o ang gilid na iyon. Ang astig o asukal na pula. Medyo matinding karanasan ito dahil may mainit na tsa kami dito at maaari itong maging delikado. Ito. Sige, salamat. Tagay. Tagay. Malakas na pag-ugas sa bus na ito. Kailangan mong alagaan ang iyong mga tasa. May tanawin tayo ng pinakamataas na gusali sa mundo mula sa ating bus. Tingnan mo ito. Ang gusaling ito ay humigit kumulang 2,700 talampakan ang taas. Pagkatapos ay nagmaneho kami papunta sa susunod na palatandaan, ang Museum of the Future. Ito ang mapa ng aming ruta na may mga palatandaan. Maaari tayong pumili ng kahit alin at basahin ang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Ito pa lang ang unang gumagalaw na kape sa video na ito. Susunod, meron kaming aking luxury train cafe, donut boat ni Tony at Ferris wheel ni Helen. Oh, Diyos ko. Meron kaming sasanging afternoon teas, bus na yun sa Mars, di mo mas enjoys mga savory na merienda at prutas na dessert. Marami kaming merienda sa afternoon tea na ito. Subukan natin ito. Oh, Diyos ko, perfecto ito. Gusto ko ito. Ano sa tingin mo? Masasabi kong okay ito, pero mga merienda lang ito. Masyadong umuuga ang bus. Oo, konti lang. Para sa pagkain, ilalagay ko ang 5 sa 10. 5? Oo, 5. Wow factor, 8 sa 10. Ito ang unang beses kong kumain sa bus. Natatangi ito, pero hindi ko talaga gusto. Pagkatapos ay nagmaneho kami papunta sa Dubai Frame. Ito ang pinakamalaking gusali sa mundo na hugis frame ng larawan. Ngayon, ako naman ang magbibigay ng score sa boss na ito. Para sa pagkain, may bibigay ko ang 6 sa 10 dahil ito ay simpleng merienda, walang espesyal pero mukhang maganda. Para sa karanasan, 6 sa 10 dahil talagang umuuga ito at kami ay yumanig. At para sa karanasan, ibinibigay ko ang 9 sa 10 dahil maganda ang tanawin ng lungsod at isang napakahalagang bagay para sa buong pamilya. Wala kaming mga seatbelt dito. Bibigay ko sa cafe na itong 8 puntos mula sa 10 para sa karanasan dahil masaya ito, maganda ang tanawin ng lungsod at kami lang ang narito. Yay, medyo umuuga ito. Para sa pagkain, sasabihin kong 6 mula sa 10 dahil magkakaroon kami ng mas masarap na pagkain mamaya. At para sa wow factor, masasabi kong talagang kamangha-mangha na maaari kang magkaroon ng restaurant sa isang bus. Talagang nakakabaliw yon. Kaya sasabihin ko 8 puntos sa 10. Tinahak namin ang lahat ng mga palatandaan at narating ang dulo ng aming ruta. Glenn, at magkano ang nagastos para sa budget ng pamilya natin? Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 350 dolyar. Sige, lumipat na tayo at tingnan kung sino ang mananalo. Yan o, tiniwanitin kayo. Sa tingin ko mananalo ako. Tininanay ng cafe ni Angelina. Ito ay isang marangyang restaurant sa isang tren. Isa itong buong sukat ng karwahe ng tren na may marangyang interior at designer na kasangkapan. Okay, magkakaroon ka ng aktwal na mukhang cabin ng tren. Maaari kayong po dito. May mesa ay maaari mo maranas ang pagkain sa loob ng tren. Ngayon ay oras na para pumunta sa aming mesa. Ito ay isang restaurant sa loob ng tren. Mukha itong bintana, pero ito ay isang screen. Pasensya na, Angelina, pero peke ito. Hindi ito totoong trend. Technical na, hindi gumagalaw ang cafe na ito dahil nasa loob ito ng Dubai Mall at may interior na parang tren. Pero may atmosfera at vibe ito. At saka ang lahat ay mukhang napakaganda at cute. Glenn, sa tingin ko nandaraya si Angelina sa kanyang kafe. Obras, maray this isang restaurant's trend, pero subay taming trend, kaya the hero sa parang atmosfera, may bintana ka, bagahe, meron ka pang mga kurtina, upuan at mesa na parang sa totoong trend. Sumukhang isang marangyang hotel, may mga magagarang sofa, unan at pinggan. Sa totoo lang, pati ang pagkain namin ay medyo magkara. Magkakaroon kami ng gintong pizza, may ginto at truffle sa ibabaw ng aming pizza. Subukan natin ito. Dapat itong napakasarap. Subukan natin ang pizza at i-rate ang pagkain. Oh, tara na!
Para sa ginto, maaari akong magbigay ng isang dagdag na puntos. Ang pizza na ito ay sobrang sarap. Sa palagay ko, pwedeng siyam sa 10. Ang pizza mas fresh syrup. Kung kukumpara natin sa cafe ni Glenn, this year magkakaroon tayo ng masarap na merienda, hindi lang afternoon tea na may mga dessert. Sa tingin ko ito ang pinakamahusay na pizza sa buhay ko. Literal na 10 sa 10. Siyam sa 10. Pero hintayin ang aking restaurant kung saan magkakaroon tayo ng tamang hapunan. Oo, makikita natin. Napakamalagkit nito. Napakamalasa ng truffle. Ang ginto sa ibabaw ay nagbibigay ng marangyang pakiramdam. Siguro magbigay ka ng isa pang puntos para sa ginto, tulad ko. 11 sa 10. Eksakto. Kung natatakot kang sumakay sa trend, so ito ay perpektong lugar para sa'yo dahil mararanasan mo ito nang hindi sumasakay sa trend. Oo, parang demo version ito ng totoong trend. Sa palagay ko, ito ay 7 sa 10. Gusto ko ito dahil nasa lungsod lang kami at hindi na kailangan magbiyahe. Pero gayon pa man, hindi ito nakakabilib. At magkano ang nagastos para sa budget ng pamilya natin, anak? $100 lamang. Magandang presyo. Oo, tara sa susunod. Susunod, sasakay tayo sa kakaibang bangka ni Tony at sa Ferris wheel ni Helen. Pero una, tingnan natin kung ano ang nakuha ng aking kafe. 66 sa Siyamnapu. Ngayon, oras na para sa isang water ride sa kafe ni Tony. Zedzi kung kangof rosa bank. Dara, sko ito, yenteng kontrolin ing sangkang magbesbo ice on relas to fremandar. Handa na ba kayo, mga kaibigan? Kiwantya det biek do barbecue hotbake. Meron diyong tonsiling per to barbecue dit. Kaya carry that of vulgar kung karne that kaya ihanda ito ng tayo mismo. Masyadong mainit at maaraw dito. Ang bangkang ito ay sobrang umuuga. Para itong malit na yate pero may barbecue sa mesa. Ang kakaiba pero para sa wow factor, ito ay 10 sa 10. Talagang nakakagulat. Gusto kong bumalik. Sandali lang, kailangan muna nating ihanda ang karne. Parang lindol. Niyayanig ang mesa. Kaginhawaan, 1 sa 10. Sobra na ito para sa akin. Pahilig ako sa mga bangka at barbecue at ang kombinasyong ito ay nakakakuha ng 8 puntos sa 10 para sa wow effect. Oo, sang-ayon ako. Ang ganda rin ng tanawin ng lungsod. Oo, magandang tanawin ng lungsod, pero gusto kong bumalik. Hintay, kailangan muna nating ihanda ang karne. Simulan na natin. Narito ang ilang mga salad para sa lahat na pwedeng pagsaluhan. Oh, ito ay hummus. Gusto ko ang hummus. Oh, ito ay... Oh, mga babae. Oh, sa tingin ko ang komportable ay 6 sa 10. Okay, at dito meron tayong karne. At maaari tayong maghanda ng barbecue. Manok ba ito? Anyway, that's that's still Vic. Oh, gusto ko ng chicken skewers. Vic, yes, you get from hummus, meron sindozio, meron famous house one, meron folwas via shirts. At syempre, it's a clap snap. Okay, magsimula na tayo maghanda. Tay. Ang beat ko ay Isara. Kung hindi mo bubuksan, Isara, pakiusap. Manok muna. Nagluluto ng barbecue sa dagat. Oo, talagang kakaiba. At habang naghahanda ang karne, pwede tayong lumipat. Huwag kalimutan, meron pa tayong Guinness World Record Ferris Wheel Cafe na paparating. Pinili ito ni Helen at sinabi sa amin na maghanda dahil mabibigla tayo. Maaari kong buksan ng kaunti. Sa tingin ko, 5 minuto at tapos na ito. Mukhang napaka-juicy. Isara. Mukhang maganda ang karne, pero hindi ko alam kung paano mag-relax dito. Masyadong mahangin. Oh, Diyos ko. Wow na epekto, -10 sa 10. Ginhawa, 0 sa 10. Walang pangkaligtasang bantay dito. Ako ay isang tagapagbantay dito. Iyon natin ang musika na parang sa Titanic. Sa tingin ko, handa na ang karne. Tingnan natin. Sige. Oo, tara na. Oo. Mukhang perpekto. Napaka-juicy nito. Kainin na natin. Tara na. Oh. Ang katas nito. Talagang masarap. Ang sarap. Perpektong paghahanda. Ang lasa ay 10 sa 10. Gustong-gusto ko ang manok at barbecue. Oo, pero mas gusto ko ang restaurant sa ibang lugar, pero hindi sa tubig. Hindi ko alam. Gusto ko to. Gumagalaw to, pero hindi masyadong gumagalaw. Si Tony ay gumagawa ng perpektong barbecue, gaya ng dati. Gusto ko ang manok at ang hummus. Sasabihin ko na ang lasa ay 6 o 7 sa 10. Pero mas gusto ko ang pagkain sa mga restaurant o sa isang cafe, hindi sa barbecue. Sa tingin ko, sa kailangan dapat marami sa kahit isang beses sa iyong buhay. Oo, hindi malilimutan, pero hindi ko na uulitin. Hindi ka ganito kahangin. Pasensya na mga kaibigan. Kasalanan ko ito. Magiwan ng komento kung gusto mong maranasan ng ganito. At pindutin ang pindutan ng pag-subscribe. Para sa duway. Mga barawis, mga magandang ideya was. Dahil ang karanasang ito ay nagkakahalaga. Pros budget ng amang pamilya, $400. Lipat na tayo sa susunod. Oh, tara na. Tara na, sa wakas. Ganito ang nakuha ng aking kafe.
Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Helen para sa atin. Ngayon ay ako naman. Ngayon, kakain tayo sa pinakamalaking Ferris wheel sa mundo. Eto ba? Oh, kamangha-mangha ito. Talagang mataas ito. Pinili ko ang cafe na ito para maranasan ninyo ang talagang kakaiba. Aakyat tayo ng 820 talampakan. Ang susunod ay sa atin. Mukhang napakalaki. Inihahanda nila ang mesa sa loob. Medyo natatakot ako. Pumasok na tayo. Mayroon tayong isa sa 48 cabin para sa atin. Maligayang pagdating sa ating pribadong cabin. Mayroon itong malaking mesa. Wow! Ang taas na natin. Medyo natatakot ako. Ang liit ng lahat mula dito. Pagsisilbihan kami ng pribadong pagkain. Wow. Sangkar? Oh! Nagawa namin ang pinakamagandang tanawin. Meron kaming pribadong cabin, meron kaming pribadong hapunan, meron kaming pribadong chef. Magkano ang halaga nito? Hikodayos dulo. Yung Ferris wheel na ito ay yung 820 talampakan ng taas. Ay ang pinakamataas na gulong sa mundo. Ang isang buong ikot ay tumatagal ng 45 minuto. Narito ang aming unang putahe. Wow, ang ganda ng salad na ito. Subukan natin ito. Mayroon na akong 3 tinidor. Alin ang dapat kong kunin? Sa tingin ko, marami lang pinakamaliit. Ang pinakamalit? Baka para sa mapagkimagas. Para sa mga salad, sa tingin ko. Alin ang tinidor para sa salad? Alin? Salamat. Perfecto ito. Ang sarap nito. Oh, Sa tingin ko ito marahil ang isa sa pinakamagandang restaurant na napuntahan namin sa ngayon. oo, gusto ko. Angara. Napakasarap nito. Pero ang bagay ay ang Ferris wheel ay hindi talaga isang transportasyon. Sa tingin ko ito ay isang transportasyon, pero gumagalaw na tayo ngayon. Pero hindi tayo pumupunta kung saan man. Paikot-ikot lang tayo. Kahit papaano, gumagalaw na tayo. Parang hamster. At yung crouton na ito ay napakamalutong. Kung tanawin na ito ay kamangha-mangha. Mas maganda ito kaysa sa ibang mga restaurant. Wow, Helen, ang ganda talaga nito. Pwede tayong kumain. Pwede nating tingnan ang magandang sanawin sa Palm Jumeirah at ito ay kamangha-mangha. Ang wow factor nito ay 10. Mas maganda ang restaurant na ito kaysa sa bus ko. Sa totoo lang, panalo ka. Ang taas natin, pero medyo nagugustuhan ko ito. Akala ko sobrang nakakatakot, pero hindi naman ganun katakot. Kita mo ang beach, kita mo kung gaano kaliit ang lahat. Mukhang napaka-cool. Sasabihin ko, oo, talagang kamangha-mangha ito. Ang wow factor ay 10 sa 10. Hindi ko akalain na makakakain ako sa Ferris wheel. Napakakaiba, pero gusto ko ito. Ito ay isang napaka-espesyal na karanasan. Hindi ko inaasahan yun. 10 sa 10. At saka ang pagkain, 10 sa 10 rin. Anahon na rin dating 2 putahe. Yan ako sa'yo ng pangunahing putsi. Ito ay salmon na may gulay. Mukhang perpekto ito. Ang pagkain ay 8 sa 10. Wow, parang nasa high-end na restaurant tayo. Oh, Hindi ito isang barbecue. Hindi ito isang cafe na may mga merienda at matatamis. sa akin, boss. Oo, ito ay isang marangyang hapunan. Oo nga, di ba? Ito ang aming huling putahe. Isang panghimagas ito. At magkano ang nagastos para sa budget ng pamilya natin, Helen? $2,000. Mas mahal iyan kaysa sa ibang lugar. Mas mahal. Ngayon, kailangan nating piliin kung sino ang panalo sa video na ito. Kung mali ang sagot mo, matatanggal ka. Panahon na para sa mga konklusyon. Sa tingin ko panalo ang restaurant na ito. Ito ang pinakamahusay na karanasan na naranasan namin. Oo, pareho. Ayokong mapalis. At saka nga pala, gumastos kami ng $4,000 para sa video na ito. Oh, Diyos ko. Ganito ang nakuha ng cafe ni Helen. Panalo ang kanyang cafe. Isulat sa mga komento kung aling cafe ang pinakagusto mo.